Ilan taon na po kayo, Day? 50 na ako. Tanong ko lang, Tay, araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtutrolling nyo sa Riles? Depende ma'am sa sipag mo. Kano po inaabot? Ano rin kami mga 400, 300. Kumbaga kasya lang po sa ano. So ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung sit up, yung ganyan. Kayo lang po ang gumawa. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ano po pala ang pangalan nyo, Tay? Pwede ko itawag sa inyo. Lady na lang ma'am. Ano Lady. po? Reggie? Lady. Leggie? Aba, kakaiba yung pangalan ni tatay. Ah. Ilan taon na po kayo, Tay? 50 na ako ma'am. Aba, bata pa pala kayo. So, alam po ninyo, ako ever since na bata po ako, dahil ako lumaki at pinanganak sa San Andres, Bukid, Maynila. Kaya ako talaga aware ako sa mga Riles, yung mga nakatira po sa Riles, yung buhay ng mga tao po sa Riles, sapagkat yung San Andres, nadadaanan po ng Riles yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa Riles, sa tabi ng Riles nakatira? Yes ma'am, mga 30 years na ma'am. 1918 din. So, matagal na po kayo. Dito na po kayo. Binata pa po kayo nun, syempre, nung Paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupahan dati kami doon. Tapos, palipat-lipat. Kasi nakabili kami ng magulang ko, nakabili ng lote dyan. Dito po sa may Riles, malapit. Ah, okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na ka-residente dahil po sa inyong magulang ba? Dahil actually po, kaya ako pumunta rito dahil syempre bukod sa gusto ko pong maranasan dito yung sumakay po sa, ano po bang tawag nyo rito? Trolley ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa Riles, takot lang po ako sa tren. Pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman, Tay, ito bang trolley, mula noon pa talaga, ito na po ang hanap buhay ninyo? Hindi naman ma'am. Nung una, parang pastime lang. Ngayon, Paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo yung napupuntahan? O para meron kayong transportation, madali kayo makapunta? O talagang nakita nyo siya na pagkakitaan po, kumbaga hanap buhay? nung una talaga parang libang-libang lang talaga ma'am. Ngayon, kasi nagka-edad na ako, parang mahirapan ako makahanap pa ng trabaho. Ah, okay. Kaya, parang Naisipan nyo. So ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set up, yung ganyan. Kayo lang po ang gumawa. So, tanong ko lang, Tay, araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtutrolling nyo sa Riles? Depende ma'am sa sipag mo. Halimbawa, pag may pasok kung PUP mga estudyante, maganda-gandang kita. So, ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may Riles nakatira, kundi yung mga gusto lang mapabilis ng kanilang biyahe. Eh, paano po, Tay, kapag merong, may tren? Inaalis namin, malalaman naman namin agad yan pag may friend. Ah, so kahit po merong tren, yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtotrolley pa rin. Ah, ganun po. So, kumbaga talagang nire-risk nyo din yung buhay nyo. Kasi, ang tren, hindi mo masabi yan. Yung mga aksidente po. So, magkano naman po yung, kung pwede lang maitanong, magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa ngayon ma'am, kasi nagtaas kasi kami kasi dahil sa kawalan ng pasahero, saka yung panahon ng pandemic, kasi hindi kami pwede magpuno na. Hanggang 2 pasahero lang, umalis na po kami. Kaya asingil namin kada isang tao, 20. 20. So, paano po nung wala pang pandemic? Kumbaga, yung ano po yung normal talagang kinikita po ninyo? Kung halimbawa, ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolley Bali, ninyo? 10 pasahero to ma'am. 10, 5. Malima po. So, magkano po ang single nyo doon? 10 piso ang isa noon. 10 pesos. So, kung 10 siya, 50.
Bali, 100. 100 pala kasi nga 5, 10. O tama, 100. Ibig sabihin ba tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutrolling ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kabuang araw? Noon, ma'am, maganda lang kita namin. Kumikita kami mga 700, 800, Ah, wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po ang kinikita ninyo? Parang tagtawid na lang nga. Minsan nakakatsamba rin. Pagka, minsan may mga namamasyal. Pero hindi Magkano po inaabot? ano rin kami mga 400, 300. Kumbaga, kasya lang po sa ano. Ilan po bang anak nyo tayo? Sa ngayon, ma'am, wala akong pero may mga kasama ko dyan sa bahay namin. Wala rin kami sa bahay. Hindi, yung anak po ninyo, yung... Wala pa ako. wala pa po kayo. Wow, binata pa pala. So, ang kasama nyo po sa inyong tahanan, Kapatid ko at mga pamangkin. okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo, Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo, ma'am. Talaga po. For how many years nyo na po ito ginagawa? Nag-umpisa ako dito, ma'am. Itong talaga, naging aktibo talaga ako dito. Mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paan nyo, tay? Kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious lang po ako kasi kung sa TV, di ba titignan mo siya ang bilis-bilis. So, paano nyo po napapaandar? Tinutulak nyo lang. Tinutulak talaga, ma'am. Tsaka yung Nang paan ninyo? Mula po saan yaan? Mula saan po ang umpisa? dulo nung yan sa dulo. Tapos hanggang doon sa may PUP. So, balikan po yan. Talagang mano-mano. Mano-mano talaga. Wala po ba kayo nararamdaman? Hindi kayo Sobrang napapagod? pagod. Yung bamos, yung tuhod mo. Sumasakit. Paano kung umuulan? Kung halimbawa talagang, maulan. Paano nyo, buti hindi po kayo nadudulas or ano. Lalo na, mabato-bato pa naman. Kasi hindi naman ganun kaayos po ng semento ng riles. Pero, pagka ganyan ba ulan, ma'am, Talagang papahinga rin kayo, Hindi, minto. minsan, papahinga. Kaya lang malakas pa rin kahit na umuulan. May mga pasahero pa rin kayo. O meron pa naman. Hindi ba kayo nag-try na maghanap ng ibang trabaho? Kumbaga, siyempre, hindi ko naman po inaano. Kaya lang, siyempre, mahirap, mano-mano. Kayo ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din ba mga construction, minsan. Extra. Pero kumbaga, ito talaga yung binabalikan nyo na talagang siguradong meron kayong... Nasanay na yung katawan ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi naman sa pag-aano, kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nagme-maintain na ito yung maging malinis? O at least wala sana mga basura. Kaya nga mo, kasi ngayon lang ito nangyari. Sa panahon ngayon, kasi gawa ng maggigibaan, yung mga... Nagigibaan ng ano po. Kasi nga ginagawa yung skyway doon. Pero noon, hindi naman ganito talaga siya. Ganyan ka na dumiyan. Pero ang tanong ko tay, dahil dito kayo nakatira, sino po nagme-maintain itong riles, yung kalinisan, yung maging maayos? Kami rin talaga mag-ano yan. Kumbaga kayo rin po talaga sa magkakapit-bahay. Hindi talaga galing sa PNR or ano. Talaga po. Minsan, pagka yung mga damong mata, mga puno na mga sanga, PNR na yan. Kasi maano lang rin. Hindi kasi ang iniisip ko po, pag aandar kayo, syempre, yung kalusugan nyo rin, nakakaamoy kayo ng basura. Yung syempre, hindi mo masasabi. Minsan baka masugatan kayo, ano. Pero pag nakaka-apekto naman sa amin, tinatanggal na namin siya. Kayo na mismo po ang naglilinis. Okay. Karamihan ho ba ng hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng riles? Ito po ba ang hanap buhay, yung pagtotrolley po? Noon, nung wala pang pandemya. Talagang ito po yung pinaghahanap buhayan. Grabe, ang galing nyo naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung tren, natatakot na ako. Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. Paano halimbawa po, di may pasahero kayo ganyan, punta kayo doon. Paano kung parating yung tilis doon? Ano pong gagawin nyo? Kung may parating na tren. Kasi, pagka doon mo kagaling yung tren, sasalasing kami. Hindi, halimbawa nga po, kung pag ganito, opo, paharap sa inyo. Bali,
Ay, pasalubong sa amin sa ano. Hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung tren. Talagang sinasalungat nyo kung saan. Talaga po. Hindi, pagka nandyan yung tren, ano po to binubuhat? Tinubuhat namin. Aba. Talagang madiskarte talaga mga Pilipino ng klase talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko, baka maanuhan tayo. Pero dito sa Pilipinas, nakita natin, ang Pilipino talaga po, natural na masipag. Di ba, kahit na, ito nga, nakita nyo, hanap buhay nyo na itong trolley. What more pa kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto. Pero sa akin lang kaya, kumbaga curious lang po ako, yung hindi sa pagtotrolley, huwag niyo po isipin. Kayo po ba, nung bata kayo, ano po ba yung pangarap niyo? Yung sabihin yung gusto niyo rin maging paglaki niyo. Siyempre, yung dati, pinangarap ko dati, magpulis bata pa ako. Talaga po. So yun ang gusto niyo, maging police. So, ano po ba yun? Kumbaga, yung magulang niyo po ba nandiyan sa inyo? Or nasabi niyo po ba sa kanila na gusto niyo mag-police, paglaki niyo? Yung bata pa ako, siguro yung elementary pa. Okay po. So hindi lang natupad yung pangarap dahil lang sa kahirapan, ano po? Asan po si nanay tsaka si tatay niyo? Talaga po, nung bata pa po kayo yan. Year 2000, namayapan mo. So ibig sabihin tayo, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nag-asawa. Parang gano'n na rin siya. Hindi po yung totoo, pasensya na kay personal life. Pero hindi po, kasi nagulat ako, wala kayong anak, wala po kayong pamilya. Bakit po? Talagang pinili nyo na wag magkaroon ng pamilya, anak, Hindi naman sa ganun. or ayaw nyo din talaga sila mahirapan din Hindi naman kasi pag lalaki ka, syempre gusto mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Opo. natakot na ako. Natakot din Natakot na ako kayo. kasi marami nang kumbaga sa nagkaroon ng problema kami sa ano, yung mapapakasawa sa amin. Okay. Sa religion lang. Okay. Pero talagang gusto nyo rin po sana magkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay ninyo, kayo? Oo naman ma'am, pero sa ngayon po, wala, takot na rin kami kasi nag-aalala na kami kasi una. Tatanggalin na nga po. Ano po ba gagawin daw dito na nung tinanggal po yung release? Ano nga itong babakuran po ata ito? Ito raw babakuran, lahat. So ito po, ano na raw gagawin po dito sa... Itataas daw ata nila. Itataas. So gagawing parang LRT? Sabi, hindi ko Ganun. Nako, panibagong construction na naman pala tayo. Di paano na kayo dito? Maiwanan na kayo sa baba. Paano na yung hanap buhay nyo? na rin kami dyan. Yun na nga po, at the same time, problema na, wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira niyan? Kung sakali. Wala naman kayong magagawa kasi lupa ng gobyerno yan. Paalisin nyo hindi magagawa na. Sana sa amin lang, may masyong natin. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na location kung i-relocate po kayo? Meron naman ma'am na sinabi sa amin. Pero malabo po kasi dine-develop pa lang eh. Okay. Yun nga lang, ang mahirap kasi maapektuhan din yung inyong hanap buhay. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo kahit paano? Ay, hindi rin Kasi nga, mahal ang bilihin. Bali taya, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang masusunod, ano po ang gusto ninyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, gusto nyo lang, mag-wish kayo or meron kayong gustong baka iparating. Bala kung mabigyan kami ng ayuda mo. So sana, para magkakaibigan ako, gusto sana mag-negosyo na rin. Pero yung tirahan nyo po, kung bigyan kayo ng relocation area, bigyan kayo ng libreng pabahay, katulad ng programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos.
Sana. Gusto niya rin po. Aba, yun ang mahalaga. Sabi nga nila, pag may sarili kang tahanan, parang meron ka talagang meron kang security din. Ang tao raw, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang may paninindigan na rin eh. Parang dala mo talaga sarili mo hanggang lumabas ka. So pangarap nyo po na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng papaakay. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po ninyo. Eh kayo, maswerte kayo, binata pa kayo. Eh, ganun naman kayo. Yung hangad lang namin eh. Sa hanap buhay naman po, gusto nyo lang magkaroon ng sariling pagkakitaan. Like ano po, katulad ng pagkakitaan na gusto niyo na nakikita nyo, na kaya ninyo. Bakit ito? Yung mga sa amin, magbibigos mga kasi marunong naman ako magluto-luto. Kumbaga pagkain po. Marunong kayo magluto tayo. Talaga po. Ano pa po rin yung luto? Ang mga luting ba yung mga? Diba? Ano po ba kayo tayo? Ilocano? Bicolano. Saan po sa Bicol? Katanduanes. Katanduanes. Kasi ang lola ko sa side ng mama ko sa Bulan. So, opo. So, baka pa paano may related tayong dalawa. Kasi mga Bicolano magagaling magluto. Mahilig sa mahangam. Pero tayo, gusto ko lang malaman ninyo na ako sa totoo lang ang focus sa mga kababayan natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo nawawalan ng gana sa araw-araw na gusto natin maghanap buhay pa rin, mabuhay, kumita. Ang simpleng Pilipino po kasi magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw o makakain ka 3 beses sa isang araw. Meron kang tirahan na uuwian, kontenta na po tayo. Kaya ako, sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon na sana meron pong programa na tutugtog para sa atin. Kasi iba pa rin talaga kung may katuwang ka meron pong maggagabay sa'yo. Yung gobyerno, yung mga programa po ng mahal na Presidente, sana maging gabay po natin lahat para makarating din tayo dun sa kaunlaran din. Kahit hindi naman sobra-sobra, pero at least magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo yun, ma'am. Di po ba na hindi tayo mapabayaan? Kung kaharap po ba ninyo ang mahal na Presidente, ano sasabihin nyo sa kanya? Na gusto nyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Pwede po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap nyo ang mahal na Presidente Bongbong Marcos, ano po ang pwede nyo sabihin sa kanya? Na sana tumagos po sa kanyang puso at maramdaman niya ang inyong mensahe po. Sana, mahal na Pangulo, mapabilang kami sa mga programa mo. Hindi ka kami pabayaan. Okay lang, basta simple lang. Makaraos lang. Salamat. Tatay, naiiyak-iyak pa kayo Ba't po kayo naiiyak? Sa hirap ng buhay naman. Sana huwag kayo mawalan ng pag-asa. Palagi po kayo magdasal na sandata po ng Panginoon ay lagi ibigay po sa ating lahat, sa mga katulad natin na ang hangarin lang naman ay humaba pa yung buhay natin para makapaglingkod po tayo sa ibang tao. Kaya saludo ko sa inyo tayo. At dahil po dyan, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos para panggastos nyo po. Ano tayo? Si tatay natulala. Ay! Ayun po Hindi, wala palang camera dun. Ayun po yung langit nakatingin sa atin. Yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan, yan po ang binibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin. At the same time po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magabayan po tayo. Ano po, ang mensahe ko lang sa inyo tayo, sana makapag-asawa pa kayo. Never too late. Kasi bakit po? Bata pa kayo, 50 years old lang kayo tayo.
Alam niyo ba na ilang taon na ako? 46 na po ako. So, 4 na taon lang pala. Anong year po kayo pinanganak? 70 kaya ma'am. Wow. Talagang nasa 70s pa kayo, so bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito naman yung nakayanan ko lang. Ano, syempre, di naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. Bilyonaryo sa pagmamalasakit. Pero ako po talaga naniniwala na ang bawat blessing po na ibinibigay sa atin, nagiging makabuluhan kapag ginagamit po natin sa kabutihan. Kaya sana po, makatulong po itong 5,000 pesos. Alam ko, hindi naman nakalaki. At least po, Ma'am, maraming salamat ma'am na tulong niyo na sa amin. po. Sana tayo, huwag na makalimutan ako si Marat ako. Oo ma'am. At least, kung magkasalubong po tayo sa ibang release, wala na akong kaba at kaya ko na maglakad. Sana po maalala nyo rin ako at sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng tunay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa kung di kailangan lumakad sa buhay. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po ma'am.